kasama si Joey na nawindang. Hindi naiintindihan yung mga tututuro ko doon. Ano ba yun? Ano ba ako napasok dito, di ba? So, we'll recap ano ba yung nangyari and basic diagramming ng mga na-remind ko lang how we understand the Bible. Napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo mismo dapat yung nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Kasi nandito eh. If we have the right understanding with God's Word, dito yung, ito yung laban natin sa mundo nito. Kasi totoo ang Panginoon eh. Amen ba? Totoo ang kanyang salita. So yun mga kapatid, and this discipleship training program ay pwede po lahat. Okay, wala pong eksklusibo rito sa mga nagnanais pa na mas matuto, mas lumago, mas magkaroon pa ng mas malalim na pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Ayan, meron po tayong discipleship training program dito. And the good news that si Daddy Ho nagdala siya ng tinapan. So, kung isipin nyo magugutom tayo, hindi po tayo magugutom. Ayan. So, welcome si Brother Nico. Ayan, kaya diba, palapaan ng Panginoon. Ayan. Kasama na siya before sa ating mga gawain, but again, the Lord bring him again sa ating fellowship. So, yun, napakarami natin pwedeng pag-usapan pagdating po sa ating buhay pananampalataya. At I'm really blessed na marinig po, especially of course kay Kuya Andy, no? Yung sabi niya, for how many years to pray si Kuya Andy, una sa kanyang bautismo. You know what, when I was in the seminary, isa po yun sa mga napag-aralan po namin about Islam. At napakahirap po talaga sila bahagi ng salita ng Panginoon. Kasi matindi ang tanim sa kanila. Kaya kumbaga parang isang miracle na ang isang kapatiding Muslim ay kumilala sa Panginoon. Isa pong Himalaya na tinuturing po namin, especially in the missiology perspective. Himala po yan. Ay yung akong pong mentor na nasa Panginoon na ngayon, isa po yan sa talagang dinoctorate niya kung paano abutin ang isang ang mga Muslim brethren. Yung last po na ginawa niya is, kasi may mga context po ang evangelism. Ang tawag niyo po sa last context is the E6 evangelism. Ang ibig sabihin niya, kung talagang lahat ng kanyang attack is Muslim talaga, papasok sa mosque, pero the way na mag-pray siya, si Jesus. Sabi ko, grabe. Parang hindi pa abot yata ng aking pananampalataya yung gano'n. Yun po. Kasi nga, napakapasya niyo na abutin ng mga Muslim brethren. Hindi na sa Pilipinas, hindi sa mga ibang Southeast Asian country. Napakarami po dyan. Kaya, Kuya Andy, thank you so much. Isa kang pagpapala. Your life is a reminder for us na nag-decide ka na tanggapin ng Panginoon at sundin ang kalooban ng Panginoon. May the Lord continue to bless you and empower you with that kind of decision. Nawa ko ay patuloy gumamit ang Panginoon sa araw-araw po ng buhay. So, grabe, no? We have a lot of things to discuss and to share because buhay ang Panginoon natin. Amen? Kung bagay natin pag-uusapan, hindi siya paulit-ulit. Di ba? It's always laging bago. So yung mga nasa Panginoon hindi luma rin yung pinukwento, kundi laging bagong experience. Ito yung nais ng Panginoon na maranasan natin, no? Ayaw ng Panginoon na although meron siya ginawang magandang bagay in the past, but gusto ng Panginoon new again. Kasi ito naman yung pangako niya sa atin. Of course, yung our team last 24th anniversary is about in-laws. That's our declaration. You know what? Until now, iniisip ko yung ating mga sinabi doon sa mga videos. You know what? Ang impact sa akin, Lord, nagkaroon kami ng malaking ngayon na accountability and responsibility. Sabi ko kahapon sa prayer meeting, pag hindi nangyari yung mga sinasabi natin doon, alam niyo kung sino tayo? Christian showbiz tayo. Showbiz lang yung ginawa natin. Sabi ko, parang hindi kayo matatanggap na gano'n lang kami. Puro na lang video, puro na lang, no? Sabi ko, we need to work. Kaya nga doon ko na nasabi na, we are God's kingdom's builders. You know what? Pag tayo ay kingdom builders ng Panginoon, ano man yung sitwasyon? We need to build God's kingdom. Discourage ka? Kailangan yung gawin. Puso mo, para malayo, gawin natin. Yan ang ibig sabihin ng commitment. Kasi bakit ang
ang ating binibil ay hindi naman yung kaharian ng ibang tao, ang kaharian ng Panginoon. At yan yung pagkatawag natin. Amen po ba? Amen. Kaya ano man ang mangyari, let us do and build the kingdom of God to enlarge His mission. Amen po ba? Yan ang declaration. Kaya po dumating na hamon sa atin, yakapin natin. Sa Robin kanina, kinausap ko, ready na. It's time for us lumabas sa isang bagay na hindi natin kabisado. Yun ang nais ng Panginoon. Kasi bakit kabisado ni Lord? Amen? Hindi ikaw, di mo kabisado, pero kabisado yan ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, to obey. Sabi nga, go uncomfortable until it make comfortable. Ayan, tinawag ko, nag-aaral ko ako ng kaso yan. Kasama ko si Brother Jonah. Napaka-patient ng tuturo sa akin. Sabi ko, baka pupuro na yata yung learning ability ko. But you know what? Masaya ako kasi bakit? It's a new learning for me. Bago mo sa akin ito, bagong mundo, bagong kakayahan, bagong sabi ko, parang bagong gawain na ang dami kong kailangang alamin. I'm excited. Because I really part ito ng growing as a person. And if the Lord pushed me to another thing, yes. Kasi nga, again, mga kapatid, nag-declare tayo eh. Enlarge. Amen po ba? It's time for us to step up, to walk to the valley of the shadow of death, na matagal mo na kinakatakutan. It's time for us to walk on. Dahil sa ating paglakad, hindi naman tayo nag-iisa eh. Kasama rin ang Panginoon. Amen po ba? Kasi bakit? Yung nilalakaran mo na pangitain kasi ng Diyos yan. At kailanman, hindi nangiiwan ang Diyos sa pangitain niya sa isang tao. Amen po ba? Kaya sooner or later, magkakaroon po tayo ng success sa ating buhay. So yan po. So sa pag-expand, sa ating pagpapalaki ng gawain ng Panginoon, to enlarge the territory of God has given us, isang bagay ang pinakamahalaga na bitbit natin at kailangan lagi nating hawak-hawak. Yan ay ang pananampalataya. Faith is vital for spiritual maturity and spiritual expansion for God's ministry. Kasi bakit? We are doing God's ministry or God's vision not based on what we understand, but based on how God gave His word for us. Amen po ba? Yung gawain natin, hindi naman ito nakarelay sa akin eh. Yung pagsasamba natin, hindi naman ito nakarelay sa isang pastor. Sa KCP, hindi. Nakarelay ito dahil ito ay panawagan ng Diyos na lahat ng kanyang tinawag ay sasambahin siya. Amen po ba? Yan yun. Kaya pumunta ka sa gawain na masama ang loob mo, ayusin mo muna. Kasi hindi gusto ng Diyos na masama ang loob mo. Remember, ang pinupuntahan mo ito, ang Diyos na buhay. We have to set first our heart before we come in this place. Alisin mo natin. Para tayo mapagsamba sa Panginoon ng lubusan. Amen? At paglubos at pagsamba sa Panginoon, ang ating pananampalataya naman ay patuloy na pinagpapalat at pinapatibay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, I want to remind you that our team is 2.0 in March. God is waiting us to expand. Okay? Kailangan mag-times to tayo. Amen ba? Ilan ba tayo? Actually, ilan yung ating attendance natin? Yung average. 30. Okay, sabihin natin 30. God now expecting us to become 60. Bak, nawala yata Hello! In-expect ng Panginoon, tayo 30 ngayon. In-expect ng Panginoon, next anniversary, 60 na tayo. Amen. Pag nangyari yan, ibig sabihin, naging totoo yung ating dineclare na nag-expand talaga tayo. Kasi bakit? Kung hindi naging totoo yan, itigil natin yung anniversary na yan. Wala, puro showbiz lang tayo. Amen po ba? Start for us right now to step forward.
Let us push the pressure palabas. And I pray mga kapatid, habang ginagawa natin ito as your pastor, dudulog po ako sa Diyos na makapangyarihan na pagpapalain ng Diyos ang bawat pangkunan. Amen po ba? That's the heart. Yan po yung puso ko talaga sa mga churches na pinagpastoran ko. Kita ko ang mga miyembro, mga asenso. That's my heart. And in my small capacity of leading a church, nawapalain ng Panginoon ang mga miyembro. Lalo yung mga tapat, handang gumawa sa kalooban ng Panginoon. That's my prayer for you, mga kapatid. So let's step forward. Alisin natin yung mga drama. Ayun po ba? Di ba nagsasawa sa mga drama sa buhay? It's time for us to cut off those mga drama-drama na yan. And let's build the kingdom of God. Ayun po ba? Amen. Panahon ba, kapatid? Malapit dumating ang Panginoon. Panahon na. Ang mga anak ng Diyos naman ay mag-rise up again. Maging busy sa karyan ng Panginoon. Maging busy sa gawain ng Diyos. Closing prayer na. Alright. Ano ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. So sometimes ang Panginoon medyo simula pa lang medyo may leading na gano'n. But now mga kapatid, let's open our Bible in Matthew chapter 17 verse 14 and 20. Ayan. Sige po. Sa aklat ni Mateo, chapter 17, verse 14 and 20. Dito po tayo magkakaroon ng pag-aaral, pag-ahayag ng salita po ng Panginoon. Say amen if you are there. Matthew chapter 17, verse 14 hanggang 20. Or hanggang 21. Say amen if you're there. Amen. Okay, so tayo natin tumayo bilang paggalang pagbasa ng salita po ng Panginoon. Babasahin ko po sa English Standard Version. Tayo po sa verse 14. And when they came down, and when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him, said, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. Verse 18 said, and I brought him to your disciples, and they could not heal him. Verse 17 said, and Jesus answered, Oh, faithless and twisted generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was healed instantly. Then the disciple came to Jesus privately and said, Why could we do not cast it out? He said to them, Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to the mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Purihin po pagkabasa ng salita ng Panginoon, makako na po ang bawat isa. Ayan. So maybe sa mga nakabasa na po ng Mateo, ito po ay nabasa na po natin for how many times, but may mga mensahe na dapat natin tignan at na dapat natin matutunan sa senaryo po nito. Yung sabi dito na He came down, galing po ang Panginoon sa tinatawag na transfiguration. Yung kung saan si Peter, si
si John at si James, kasama niyo sa tuktok ng bundok at nagkaroon po ng pagbabagong anyo ang Panginoon. Nandito nila nakita si Moises and si Elijah. So kumbaga very miraculous and napakatinding spiritual na scene yung nakita nila. They're talking each other and yung tatlo, they are very blessed. Sabi nga ni Peter, Lord, gawan ka namin ng tolda dito, isa kay Moses, at isa para sa'yo. So kumbaga yung encounter at the top of the mountain is very high in spiritual, but when they going down, may mga naiwan na mga disciples. And problem agad yung bumungad sa Panginoong Hesus. Lumapit po yung isang tatay na very desperate sa kanyang anak. Yun po yung ating nabasa doon. At yung anak naman is suffering. Sabi doon is epilepsy. Nung panahon kasi na yung mga kapatid, kinoconsider nila na demon possess ang ganung mga bagay. Ang ganung pong, actually sakit po talaga yan. Pero nung panahon nila, dahil wala pa naman po pag-aaral with regards po sa mga ganyan mga sakit, kinoconsider nila ang isang inaalihan ng demonyo. Kasi nga, sabi po sa iba ng Bible is, bubula mo yung bibig. So, ganun nila titignan yan. And, itong tatay na ito na very desperate sa kanyang anak. Siguro, awang-awa yung kanyang tatay for how many years yung kanyang anak. Nakikita niya na gano'n, nagsisisure. Talagang sabi nga, minsan nahuhulog sa apoy, minsan nahuhulog sa tubig. Napaka-delikado yung ganitong karamdaman pala. Alam niyo po, meron po akong isang kaibigan na meron pong ganitong karamdaman. Nagmotor po minsan. Nung po siya ay habang nagmumotor, buti na mabalik takbo niya, bigla po siyang tinamaan po ng sayos. Kumbaga, nag-occur yung kanyang sakit kasi mainit eh. Wala po siyang nagawa. Talagang dumiris sa mga tao. At pinagkita yung magasgas niya. Sabi ko, paano yung mga tao? Buti nga sa pastor, hindi talaga siya, walang mga major injuries. Ako nakita ako yung mismo nangihisay, parang sila pa yung sa akin. Napaka-delikado yung style. How much more noon? Kaya, ang ginawa ng mga disciples, inilapit sa disciples yung problema ng tatay. At sabi ng tatay, Panginoon, nilapit ko nga sa mga disciple mo eh. The disciples try their best, but their best is not enough. So, ano yung pinapakita pa ng kwento? External problem have a spiritual root. So, mga kapatid, ano po yung problema ng Pilipinas? Is a very spiritual problem. Hindi naman sa kakayahan ang wala ang Pilipinas. Galing, talino, meron tayo niyan. Anong wala? Spiritual problem. At dito madalas nawawala even ang mga Christian. Hindi agad nakikita na meron palang spiritual na problema ang isang sitwasyon. And this spiritual problem can also solve in a spiritual level. So mga kapatid, sometimes ba, do we feel that our faith is powerless? Just like the disciples. They can cast out even the demons. Dumating ba sa point minsan na parang feeling mo yung faith mo walang power? You are in a situation, Lord, pray naman ako, Lord, serve naman ako, I've done everything in the church, di ba? At parang walang power ang faith. Ito ngayon ang ipag-aralan at bigyan ko ng pansin about the lesson from faith as a mustard seed. Nasaan yung figure ba guys? Saan? Wala? Okay. Ilipat mo na lang. So, tuloy po usapan natin is about the faith of a mustard seed. Ano ba yung tinuturo? What are the essential truth that we can grasp or the story reveal to us about this story? Na kung saan ang Panginoon mismo ay nagturo ng isang uri ng pananampalataya na inihambing niya sa isang napakaliit na buto. Yan ay ang buto ng mustasa.
Sino po nakita ng buto ng mustasa? Sino po nakakita? Nakakain. Ayan, di ba? Masarap yan sa sa sinigang. Tama ba? Masarap po yan sa mga anything na may sabaw at lagyan mo ng lagyan mo ng maasim. So yan po yung mustasa. At sabi ng Panginoon sa kanyang pananalita, nung hindi na masolusyonan ng mga disciples itong problema na inilapit sa kanila ng isang tatay, ang sabi ng Panginoon sa kanila, "You are a wicked and a twisted generation." Can you imagine that? Sino sinabi niya dito mga kapatid? Yung kanyang mga alagad. Sabi niya, faithless and twisted generation. So dito pala makita natin, itong mga disciples, nung kanila pong maybe kinas out, kasi di naman pinaliwanag ng ating ng kwento na kinas out ba nila, maybe pinag-pray or something, pero walang nangyari. Ang sabi ng Panginoon, faithless and twisted generation. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ministry na binigay sa kanila ng Panginoon, itong mga disciples, they done in their own strength and ability. Pero hindi po nangyari. So ano po yung mga bagay na dapat natin matutunan sa tagpong ito? What are the essential spiritual truths does the story reveal to us right now? At bibigyan ko po kayo ng 3 bagay. At ito po yung ating pag-aaralan. Ito pala. Madalis. Ayan. These are the 3 things na kailangan nyo matignan, na katotohanan, na ipinapahayag ng kwentong ito. Number 1 is moment of desperation and hopelessness. Pangalawa, misplaced faith leads to a powerless spirituality. And yung pangatlo po mga kapatid, a mountain moving faith begins small but stay rooted in Jesus. So ito po 3 bagay na pag-aral natin na inihayag ng kwentong ito. The 3 spiritual truths that the story is reveals according to Matthew chapter 17 verse 14 hanggang 20. So number 1, tingnan po natin, the moment of desperation and hopelessness. In verse 14 said, sabi doon ng Panginoon, and when they came down, or when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him and said, Lord, have mercy on my son, for he is epileptic and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him. You know what? The side of this story, parang nilapitan. Kumbaga ngayon, may problema yung trabaho mo, kapitbahay mo, nilapitan ka, hindi ka napagbigay ng tamang solusyon. Dito makita natin na iba yung tingin ng mga tao sa mga follower ng Panginoon, sa disciples, na para sila yung isa sa mga magiging susi ng kanilang buhay. Ibig sabihin mga kapatid, whether we like it or not, once you accept the Lord Jesus Christ, when you testify your faith in the Lord Jesus Christ, people around us are expecting something on us. Amen po ba? Kahit ayaw mo meron silang inaasahan sa atin. Meron silang dapat makita sa atin. Meron silang dapat mapatunayan sa atin. Ang tawag dyan, life testimony. Tanungin ko po kayo, kumusta po ang testimonya ng pagiging Kristiyano natin? Sa ating mga ka-workmate, sa ating mga kasama sa buhay, kumusta po yung ating life testimony? So we can all experience in this world the moment of desperation and hopelessness. This hopelessness and desperation are seen in the Father's boy. Ano sabi doon? Sabi doon ng ating binasa, a father overwhelmed
by His Son's suffering. Ano yung dalawang bagay na dapat makita dito? Na nagpapakita ng desperation and hopelessness sa tatay nito. Sabi doon, falls on his knees and plead for mercy. Itong gesture na ito ay nagpapakita na wala na siyang magawa sa kanyang buhay. During that time, wala pang masabing maintenance or cure this kind of sickness na dumapo sa kanyang anak. Pero sa panahon ngayon, meron ako, di ba? Meron ng mga maintenance na pwedeng inumin para ma-lessen. Or I think, maybe ma-cure. Pero noong panahon na wala. Kaya nga napaka-desperado yung sitwasyon ng tatay na ito. Have you ever tried in that moment that you're really very desperate? Na ginawa mo na ang lahat ng karunungan mo, kakayahan mo, pero wala pa rin nangyari. You know what? The good thing about this story, buti na lang ang Panginoon hindi malayo. Amen? Buti na ang Panginoon ay laging nandiyan. So hindi lang ko ipinakita ito yung desperation ng tatay sa kanyang anak. Ipinakita dito yung disciples' inability. Yung kakayahan ng disipulo na hindi kayang gamutin ang pagkatunayan. Ano ibig sabihin doon? Pinakita rito, in spite of the situation, the human limitation. At talaga sa mundo ito mga kapatid, may mga bagay talaga na hindi natin kayang gawin. That's the reality. Maybe siguro may talent ka, may husay ka, may tunong ka, may talino ka, pero may mga pagkakataon na you're limited. Baka nga yung paghingi ng sorry minsan, di ko pa kayang gawin. Sino itong pag medyo madaling humingi ng sorry? Sorry. Ha? Sino rito? Tayo mga Pilipino, hirap tayo sa ganyan eh. Para bang pinapansin na lang sa gawa, pero iba kasi yung nagsalita kayo. Sorry for my actions. Help me to change it. Huh? Kaya minsan, yung relationship, hindi yumayabong dahil ito yung mga bagay minsan na hindi ginagawa. Sa mga anak ko, nahingi ko ng sorry sa kanila. Lalo sa misis ko, siyempre. Hindi lang sorry ang binibigay ko kay misis ko. Sorry. Pati yung sala. Yes, mga kapatid. Sa mundo ating ginagalawan, maybe ngayon nakangiti tayo ngayon, masaya tayo ngayon. But you know what? Time will come. Makita natin may mga bagay na hindi natin kayang gawin pagdating kaya napasan ng mga sitwasyon. And we are in the hopeless and desperate moment. Dito po sakit yung pinag-usapan dito. Ano ba yung sakit ngayon sa panahon natin na parang wala pang gamot? Marami, di ba? Cancer till now. Kung meron mang gamot, napakahirap gamutin. Kasi bakit? Napakamahal. Kaya nga, ang tawag is, health is wealth. Kung ang ating physical na pangatawan ay nagkasakit, 90% of our life is stopped. Tama? Hindi ka makapagtrabaho. Di ba? Hindi ka makakilos. Ito yung reality. Sabihin natin, nagpapagamot ka, labas lahat ng pera mo. Hopelessness and grabe. Pero ito pinapakita lang po, mga kapatid, na in spite of our limitation, in spite of this hopelessness sa mundong ito, meron po dapat tayong Diyos na pwedeng nakita. Amen po ba? You know what this disciple, sabi ng father nito, the father said, I bring them to the disciple, but they could not heed them. Balik po tayo sa Matthew chapter 10. Kasi meron pong history ito eh. Tingnan po natin yung Matthew chapter 10. Sige po. Ano yung nangyari dito?
Matthew chapter 10. Backward lang po tayo ng ilang chapters kasi meron pong pangyayari dito na dapat natin tignan. Ano sabi doon sa verse 10, chapter 10, verse 1? He called his disciples to him and gave them the authority to drive out evil spirit and to heal every sicknesses. So dito, ang Panginoon mismo ay nagbigay sa kanila ng authority sa kanilang mga disciples. Kasama nyo si Judas, ha? So even Judas experienced the powerful healing of Christ. Kasama si Judas ito. Ang sabi nga rito, diba, sa verse 3 and verse 4, Simon, the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. Pero pagkalipas ng ilang chapters, pagdating mo ng chapter 14 ay 17, what happened to the disciples? Ano sabi ng Panginoon sa nila? Faithless and twisted generation. Ibig sabihin mga kapatid, dito nakita ng Panginoon, ang mga disciples mismo ay hindi rin nanatili sa Panginoon. Yung word dito po na faithless, no? Yung word po dito na sabi ng Panginoon na little faith, hindi ibig sabihin na wala talaga silang faith. Ang ibig sabihin nito, according to one commentary said, na illustrate na parang isang Christian, pag Sunday ay Christian siya, pero pag Monday to Saturday, hindi. Sabi ko, ganun pala yun. Kasi nga, dapat, if you have faith, the demons will obey you. Kasi bakit? The authority God has given you. Yung panahon nila. Kaya ito mga kapatid, nakita po natin na sa mundong ito, we experience desperation and hopelessness and human limitation. So ano ba yung katotohanan sa atin bilang isang Christian minsan? Totoo lang mga kapatid, we also as a Christian, we are not exempted for this kind of situation. Kahit Kristiyano ka na, dadaan ka pa rin sa mga panahon na ikaw ay susubukin ng matindi. When accept, kumbaga hindi tayo inalis ng Panginoon dito na once you are a Christian, everything is okay. In fact, hindi. Mas marami akong mga narinig ng mga Christian na nag-testify sila na the more they become more active in the church, mas lalo po silang dumadanas ng matinding mga hopelessness and desperation. Kaya sabi ni James, di ba? Sa aklat ni James chapter 1, rejoice, brothers and sisters in the Lord, if you are, ano sabi doon? Experiencing various trials and temptation. Ang sabi naman ni James, magalak kayo kung kayo sinusubok ngayon. Kung dumadaan ka ng problema, shout for joy. Oh, come on. Paano yan? Paano kung meron kang gout sa tao, ang sirap, enter. Grabe. Si Kuya talaga. For 2 weeks, nung nakaraan siguro a month ago, actually meron pong iniinom na maintenance. Hindi 2 weeks yun, 1 month. 1 month na, no? Pero 2 weeks pa lang, hindi talaga makalakad. Yung last Sunday, yung 2 weeks na yun, yung isang Sunday doon, pinilit ko lang talagang maglakad. I tried by feet, pero hirap talaga ako. Ang hirap. Sabi ng Bible, magalak. Sabi ko, paano ko magalak yung gano'n? Ang hirap. Umiiyak nga ako sa bed eh. Pero, the Bible tells us that yung mga problema sa buhay, ang ibig sabihin ni James is, baka naman may magandang itutulong sa atin. You know what I reflect on that? Kailangan talaga may mga bagay talaga hindi mo na pwedeng kainin. Kailangan tanggapin ng katotohanan na may mga bagay akong dapat hindi na pwedeng kainin at inumin. Sinabi mo yan, ha? Tumatawa siya.
naman yun sa akin na lang. Sabi ko. Opo. Na-realize ko talaga na I need na kumain talaga ng tama. Pero mahirap, di ba? Ang hirap mag-isip sa pagkain, ang hirap. Pag binigyan ka ng pagkain na masarap, ang hirap tangiyan. Pero kailangan natin gawin kasi bakit? Nakakatulog po sa atin yan. Kasi sabi ni James, nung panahon niya, of course, yung panahon ni James, hindi naman yung sakit sa katawan na sinasabi. Yung mga testing sa buhay natin. Na maging masaya tayo. At bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exemption sa mga bagay na yun. Sometimes, sabi nga, we try, we pray, we serve, but still, it seems like everything is not doing well. Parang minsan nananadya ang Panginoon na the more naglilingkod ka, parang the more din na parang ang dami kabuluhan sa buhay mo. So why? You know what? I'll give you illustration. Ito, nasasabi ko na rin, but for the sake of discussion, gusto ko pong gawin ulit ito at i-share sa inyo na may isang tao na tinawag ng Panginoon sa baba ng mundo. At sabi ng Panginoon sa tao ito, itulak mo yung malaking buto na yun. So the man obeyed. Every day, tinutulak niya yung malaking bato. Lumipas ang maghapon, magdamag, lumipas ang isang araw, ilang linggo, at ilang buwan. At umabot po ng isang taon. Then, one morning, itong taong ito, napagod na siya. Na-exhaust po siya, discouraged, and he cried out loudly to the Lord. Sabi niya, Lord, I tried, I prayed, I obeyed, and I serve you by pushing this big rock until now. Kahit na milimetro ay hindi man lang nausog. Why did you ask me something? Sabi niya, it is impossible. Then, sumagot po ang Panginoon. Sabi niya ganyan, God answered man gently. Sabi niya ganyan, I never asked you to move the rock. I only asked you to push it. Moving, sabi ng Panginoon, is my job. Your obedience was meant to strengthen you, not to solve everything. Sabi ng Panginoon, look at your arms. Sabi niya ganyan. They are now stronger than before. Look at now your legs. They are now steadier than before. Look at now your back. It's really firm. You have now grown. But the impossible part is for me. Sabi ng Panginoon. So what is the point of the story? Just like the man, we tried all our effort. We pray to God to intervene. We serve faithfully, but we still hit a wall. A problem too big for us. When our strength is not enough, it is not our failure. It is God showing us that our part is obedience, and I will do, sabi ng Panginoon, you do your part in obedience, sabi ng Panginoon, and I will do my part in power. We reach the end of our strength, so we can fully lean on God's strength. May purpose pala ang Panginoon. Part pala ng training natin yun. Part pala ng pagpapalakas sa atin. Stamina pala yun. Once we understand that kind of principle, a biblical, divine principle on how we approach every challenge sa ating buhay, mga kapatid, magagawa po natin mag-level up
at mag-enlarge ng ating kakayahan. Amen po ba? Kasi yan ang pangarap ng Diyos eh. That's our declaration eh. Kaya sabi ko, Lord, nag-declare kami. Sabi ko, Lord, expect the unexpected now. Dito ngayon makikita talaga kung sino talaga yung dadaan sa proseso at palalawakin gagawin ng Panginoon to build His kingdom. Amen. Dito ngayon makikita. Bibigyan eh. Nagsalita tayo eh. Buti sana kung kahit tala nakarinig. Hindi, nakarinig ang ibang mga, daming in-invite ng ating anniversary. Mapuno-puno po yung ating yung wedding hall doon. So, ibig sabihin, yung mga tao na nakasaksi doon sa ating mga videos, they're expecting us also. Nahalago po tayo. Kaya prepare mga kapatid. Maghanda tayo sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Maybe mahirap, maybe siguro nakaka-pressure. Tandaan natin, if we have the right perspective on how we handle that, God will bless us. Amen? Amen. So going with the story. In verse 18 and 17, sabi nito, Jesus answered, "Oh, how faithless and twisted generation! How long I am to be with you? How long I am to bear with you? Bring him here to me." In verse 18 said, Jesus rebuked him, and the demon come out of him, and the boy was healed instantly. Dito po sa verse na ito, ay pinakita ng Panginoon the deeper reason, the deeper issue behind the failure of the disciples. It's not just human limitation, but the deepest reason why they failed to cast out that demon. Which, the second point is, misplaced faith leads to a powerless spirituality. Ano pong ibig sabihin niya? Misplaced faith. Sino po dito madalas maka-misplace ng susi ng kanilang bahay? Ano po nangyari? Ako na-misplace ko na sa amin ko, hindi ko na makahanap. Kasama po yung Bible na NLT. Siguro punta ko man sa taas, baka naiwan ko doon. Diba ang hirap? Pag yung mga bagay na misplace. Na-misplace mo yung wallet mo. Ayan. Nandoon lahat ng mga informasyon mo. Okay? Na-misplace mo yung bank account mo. Ano pakiramdam nun? Wala, di ba? Okay lang kung ma-misplace mo yung mga bagay na nahawakan mo eh. Na-misplace mo yung cellphone mo. Hindi mo na mahanap. May sweldo ka naman next month. Pwede bumili ng bago. Tama? Na-misplace mo yung ano mo. Pwede ka na mag-request. Pero mga kapatid, if you misplace your faith, you will lead into a spiritual powerless. Pagtatawanan ka ng David, ano sabihin mo? Diba, wala ka ng lakas. And this is what happened to the disciples. How to misplace a faith? Simple lang mga kapatid. By trusting too much on oneself. Yun lang yun. Kaya ko mabuhay. Kahit na di ako nag-pray. Di ako nagbasa ng Bible, kaya mabuhay. I can serve the Lord even di ako nagbabasa ng Bible. No? Maybe nandyan ka nga sa paglilingkod, pero wala ka ng lakas, wala ka ng inang, wala ka ng puwersa, wala ka ng wala ka ng kalakasan na gawin. Kaya ano nangyari sa mga Kristyano naglilingkod nga, pero powerless yung faith nila? Alam mo yung number one na meron sila? Ito yung mga taong puna ng puna. Pangit naman ang suot na ganito. Hindi bagay talaga. Powerless na eh. Ano na yung makikita niya? Hindi niya nakikita yung pagpapala ng Panginoon, yung vision ng Panginoon, yung dapat niyang gawin, na dapat mag-i-encourage. Wala na. Ang ginagawa niya, namumuno na lang ng mga nakikita niya. Powerless na yun. Ang power eh. Ang power mo na lang, pumuna. But if your faith
is really on fire, but if your faith is really, grabe talagang naka-high level yung faith mo, pagpasok mo pala, magiging encouragement. The way you speak, magiging encouragement kasi iba. Yan ang nais ng Panginoon. And the disciples failed to do this. Kaya nila na-cast out yung demon. Kaya mali, binigyan na sila ng authority. Hindi pa na-cast out, ibig sabihin, they misplaced their faith. Maybe, nung una, na-cast out sila, and first time na-experience nila yun eh. Ba, okay talaga. Talagang gumagaling. Okay talaga. Lumalakang ng demonyo. Akala nila siguro, sa kanila nanggagaling yung kalakasan na yun. They fail to understand that Jesus Christ is the one who gives them the authority. Baka sabi siguro ni Judas, in the name of Judas. No? Yun na siguro yung sinabi niya sa... Kaya sabi ng Panginoon, faithless and twisted generation. Kaya sabi ng verse 16, I brought him to your disciples and they could not heal him. Ito pala nakikita natin na the disciples is doing in their own capacity. Hindi sinabi kasi na, Lord, sinabi naman niya yung pangalan mo eh, pero wala pa rin, no? Walang sinabi ito ang Bible. Ibig sabihin, the disciples, dumiskarte sila sa sarili ng paraan sa gawain ng Panginoon. Kaya wala rin nangyari. Ang Panginoon ba, masabi ba ng faithless sila o talaga namang may faith sila, no? It is a rebuke for them actually. You know, kasi ng Panginoon napakabait. Napaka-patient siya sa mga disciples at sa atin ngayon. They are very patient. Ni-rebuke ng Panginoon pero hindi niya pinalayas yung mga disciples. Magsilayas na kayo. Di ba? No. The Lord still introduced a new kind of faith na dapat nilang maintindihan. So when we trust our own strength more than God, ito po yung mga bagay na nagiging linyahan ng mga taong ito. Number one, I can handle myself. Yan na yun. I can do this. I solved this in my own wisdom. Maganda natin, also remember that human strength and wisdom are still limited to solve any kind of problem in this world. Kasi kung totoo, nang solve natin ang mga problema, di sana solve ng problema ng Pilipinas ang sitwasyon natin. Diba? So kita natin na hindi na talaga sapat ang katalinuhan na meron tayo. Hindi sa karunungan na meron tayo, hindi kailangan din talaga natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Yan ang pinaka-gusto ng Diyos na mangyari sa atin. When we do in our own strength and our own wisdom, time will come. This will lead to frustration and burnout. So Jesus Christ rebuked those disciples, their spiritual driftedness. Ano sabi pa yun? Faithless and twisted generation. Ang ibig ko sabihin nito, yung faith is present but misdirected and unfocused and self-dependent. So dito pinakita ng Panginoon na yung power ng kagalingan ay hindi nagmumula sa mga disciples, hindi nagsisimula sa pangalan ni Jesus. Kaya nung nilapit yung disciples yung bata sa kanya, sabi ng Panginoon, rebuke the demons, it comes out. Pinapakita lang mga kapatid na ang solusyon ng problema nila noon ay si Jesus. At ang solusyon din ng problema din ngayon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Yes. Jesus Christ is really the answer in our life. Bago kumilos ang Diyos sa pamamagitan natin, kumilos muna siya o kumikilos muna siya sa kalooban natin. Itinutuwid ang ating pagtitiwala tungo sa Diyos, hindi sa ating karanasan, hindi sa nakasanayang ministeryo, at hindi sa sariling kakayahan. Before God will use us, He'll also first move in us. Siya muna yung kikilos sa ating buhay para po tayo magamit niya ng maayos. But one thing good about this story is when the disciples asked the Lord Jesus Christ. Ano yung maganda? Ang sabi ng mga disipulo, Lord,
bakit hindi namin malayas yung morning? This is the good time. The disciple asked a question that lead us into a core truth. Which is, ito po yung pangatlo, is the mountain moving faith. Begins small things, small but stay rooted in the Lord Jesus. Right? Ang sabi doon sa verse 19 and 20, then the disciple came to Jesus privately. Ang tanong, why could we not cast it out? He said to them, because of your little faith. Kung maliit na nga yung mustasa, mas maliit pa yung faith ng mga disciples. Yung ba yung point ng Panginoon? Because He contrasts sa little, for I truly say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here and there, and it will be moved, and nothing will be impossible for you. Ibig sabihin, yung kakayahan na meron tayo, yung kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin, ay pwedeng gumawa ng mga bagay na imposible. Kung tama lang, kung saan ilalagay ang pananampalataya. Ito yung mountain moving faith begins small but stay rooted in Christ Jesus. When the Lord Jesus Christ said, because of your little faith, hindi po dito pinag-uusapan yung size ng kanilang pananampalataya. Sabi lang ng Panginoon dito, you have faith, but in a long way, you doubted. Just like Peter. Tama? Nung sabi ng Lord, pwede ba akong pumunta sa'yo? Diba? Nung sila ay nasa gitna ng lawa at binabagyo sila, and ang Panginoon sumunod po siya, naglakad sa tubig. Then Peter identified na si Lord yun. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Bible? Lord, pwede ba ako pumunta sa'yo? Ano sabi ng Lord? Peter, halika. And Peter walked on the water. But the problem is, nung siya ay medyo malayo na sa bangka, kasi nakahawak sa bangka nung nalakad sa tubig Ibig sabihin, meron pa siyang meron pa siyang pinanghahawakan, pero nung nakalayo na siya, at naramdaman niya yung lakas ng hangin at saka yung lakas ng tubig, ng alon, doon na siya nagkaroon ng doubt. So may faith naman, kaso nga lang, hindi nagpatuloy. Ito yung gusto ng Panginoon. You have faith, but later on, nag-die down. Sabi ng Panginoon. So ano yung ginagawa niyang illustration para mas maintindihan ng mga disciples? You know what? If you have faith, just like a mustard seed. Ano ang meron sa isang buto ng mustasa? Ano ang significance ng buto ng mustasa sa paghahalintulad ng Panginoon sa pananampalataya ng mga alagad? What does that mean? Ang ibig ko sa iyo mga kapatid, dapat ang faith ninyo, yes, you have a small faith, small step, but it's alive. Dapat parang mustasa, maliit lang siya, pero may buhay yan. Pag nilagay mo yan sa tamang lupa at nabigyan niyo ng tamang fertilizer, aangat yan at lalaki. Dapat ganyan din ang faith ninyo. Your faith should be rooted in my name and in my word. And if you do that, nothing will be impossible for you. Grabe yung revelation. Pero kasi mo yung alagad, ha? Come on. Magiging imposible? Gagawa ko ng mga bagay na imposible? Yes, later on. What happened to the disciples in Acts chapter, in the book of Acts? Sabi nga ng mga theologian, actually mas marami pang na-evangelize ang mga disciples kaysa Panginoon Jesus nung siya nabubuhay. They spread out. Imposible yun! Pero nangyari po sa kanila. So bakit? Yun yung faith na meron sila. And the same with us right now, mga kapatid. Nothing will be impossible for you and I if we have faith just like a mustard seed, alive faith that when you planted in the good soil, ito po ay tutubo at lalaki. Ito po yung gusto ng Panginoon. Small faith
But behind that, there is a big God. Amen? Maliit lang yung pananampalataya mo, pero sa likod niya, mayroong isang napakalaking Diyos. Because of your faith, God can move to your faith. So ano yung gustong iparating ng ating kwento, mga kapatid? Spiritual power doesn't come from big faith. It comes from genuine faith rooted in our Lord Jesus Christ. Ito po. Yung pong pintuan ay mas maliit po siya sa buong bahay. Tama po? Kumbaga, walang bahay na walang pintuan. Pag may bahay na walang pintuan, hindi po bahay yun. Pero ang katotohanan, ang malaking bahay, meron siyang pintuan, at ang pintuan ay mas maliit kaysa bahay. Then, ang doorknob ay mas maliit siya kaysa pintuan. Tama po ba? At mahalaga ito sa bahay. Doorknob muna tayo kasi di sa Korea kasi nipindot na. So, Pilipinas muna tayo. Mahalaga ang pintuan sa isang magandang bahay at mahalaga rin ang doorknob sa isang pintuan. Pero mas malaki ang pintuan kaysa doorknob. Then, yung doorknob ay mahalaga, pero yung susi ay mas malaki, mas maliit sa doorknob, mas maliit sa pintuan, at lalo mas maliit sa buong bahay. But you know what? Ang pinakamahal sa lahat sa isang bahay ay susi. Amen po ba? Hindi pwede ang bahay walang susi. Ano man yung bahay natin? May susi yan. Iba ngayon sa kuret, talagang touchscreen na rin eh. Diba? Pero ang katotohanan, the key is able to unlock the big house door. Para makapasok sa bahay, kailangan dumaan ka sa pintuan. At sa pintuan, meron niyang susian. At pag may susi, tatama kang susi sa pintuan, makakapasok ka sa isang bahay. Kaya sabi ng Panginoon, ang dumadaan sa bintana. Try nyo dumaan ka sa bintana. Ha? Baka hampasin kayo ng tubo na nasa loob, di ba? Kasi hindi daanan yun eh. Ano mga dumadaan doon? Mga magnanakaw. Ay, mga pusa, di ba? So, ang tamang daanan talaga ay pintuan. At para makarating sa pintuan, kailangan meron tayong susian. At yun ang mga kapatid, sa buhay natin, minsan ito lang, maliit lang naman talaga yung solusyon sa isang napakalaking problema. Amen po ba? Maliit lang po yung solusyon sa isang napakalaking problema. At yan yung ating pananampalataya. Mustard seed faith is like the tiny thing, small, seemingly insignificant, but when placed on the good hands, it unlocks mountain miracles and bring beyond human expectation. You have a faith now. God give us a faith. Nawa po, yung faith na yan, ilagay natin sa tamang lagayan, sa salita ng Panginoon, and let us do what God's Word says, and you will enlarge your capacity. Magugulat ka nila, nagawa ko ba yun? Diba? Look at testimony of Pastor Ariel, Bishop Ariel, di ba? Sino mag-aakala na parang EPS, isa na siyang professor, isa na siyang author, isa na siya ngayong, sabi natin, ang tawag dito, counselor, di ba? Imagine, nag-multiply yung kanyang kakayahan from EPS.
Di ba, nakaka-challenge po yung buhay niya. Ganun din tayo. Bakit? Step forward. Lumakad po siya sa mga bagay minsan na tingin niya nahihirapan siya, but he still push to walk because kasama niya ang Panginoon. So mga kapatid, dahil sa Panginoon ng ating pananampalataya ay patuloy po na lumago. Buhay, and let the faith show miracles upon miracles sa buhay po ng bawat isa. So stand up and let's pray. Hallelujah. Pwede ba can you grab your partner ngayon? At manalangin po tayo. Come on, let's bless every of us according to the faith that we have. So go, grab a partner. Ayan, mga na, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Okay? Siguro, tatlong lalaki o dalawang lalaki. Yan, and let's declare blessing upon blessing. Yan. Dalawa, yes. Okay? Yan, sige. From now on, sige, let's pray. Pray niyo po and let's declare blessing upon blessing sa ating mga kahawak kami ngayon. Hallelujah. Yes, Lord. God, hallelujah. We give you praise and honor you, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po